Ialay po natin ang banal na misa sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sa maiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria, ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin, upang kami paging dapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nabagabag sa pangitaing yaon. Kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at sa nakatatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng 3. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ng bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma nito at nilupig ang sungay, ang mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian pagkat masasakop nito ang sandaigdigan. Yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. Sa gitna nila ay mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo. 3 hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari babaguhin ang kautusan at ng mga gawaing pangrelihiyon. Ang mga hirang ay paiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya ay hahatulan. Kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian pati ang karangalan ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman
at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Sumain niyo po ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing. At mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook Live. Hindi lang po yung mga taga rito sa San Jose, hindi mga taga iba't ibang lugar, may mga taga ibang bansa na nagpapasabi sa atin na araw-araw ay dito po nagsisimba sa San Jose. Mga taga Amerika. Yung pong mga nagpapamisa at nagpapadala sa ating GCash. Ano? Ang dami yun, mga taga Amerika.
lalo na yung aking mga kamag-anak, no? Yung aking tiyo, kapatid ng aking inay, no? Yung pong aking Tito Ronnie, tsaka Tita Nora. Tuwan-tuwa ako pagka ganon. Dahil tulad ng aking Tito Ronnie, no? Kakagulat eh. Di ko akalain nagsisimba pala. Siyempre, no? Tutuwa tayo. Kaya pinagdadasal natin. At sumusuporta sa ating mga programa. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ano ba ang pakiramdam natin sa pakikinig natin sa Ebanghelyo? Hindi naman ito nananakot, nagpapaalala lang. Iba yun eh, yung tinatakot ka. Lagot ka, patay ka ngayon. Ano? Iba, parang gagatungan mo pa. Iba yun eh. Iba naman yung nagpapaalala. Yung pananakot eh, kung yun eh. Yun yung mga pag tinatakot ka pa, yun yung walang ano bang tawag doon? Yung parang walang pagmamahal eh, ano? Walang malasakit. Tatakutin ka pa. Lagot ka ngayon, tapos ka. Yan, mga ganyan, ano? Pero yung may concern sa iyo, may malasakit, pinapaalalahanan ka. Ha? Magkaiba yun, paalala. May nag-aalala sa iyo, kaya gusto kong paalalahanan. Baka kung ano mangyari sa iyo eh. Ha? Pagka, halimbawa, masakit ang aking batok. Ha? Masakit ang batok ko. Sasabihin sa iyo, tatakutin ka pa eh. Oh, high blood yan. Nako. Stroke yan. Nako. Giyang-giyan na nangyari sa kapitbahay namin eh. Ano nangyari sa kapitbahay nyo? Sa awa naman ng Diyos, pagbaba na ng luksa. Yung mga, parang tinatakot ka pa eh. May nararamdaman ka na, tatakutin ka pa. No? Samantalang yung may paalala, na nag-aalala, ay siya, ay tigil-tigilan mo na ang pagkain ng mga matataba. Yan. Ano? Huwag ka nang kumain ng mga bawal. Yan. At nang hindi ka magkasakit, at para hindi lumala, at para hindi ka ma-ospital, yan. May paalala. Dahil nang may malasakit pagkagayon. No? Magkaiba yun eh. Si Jesus, hindi nananakot, nagpapaalala. At ang pinapaalala niya, darating ang panahon na tayo ay harap sa Diyos. Harap tayo. Kaya ngayon pa lang, paghandaan na natin. Kaya nga ang unang tanong sa punto ng ating pagnanilay, ano ang humahadlang sa iyo sa paglapit mo kay Kristo? Ano ang humahadlang sa iyo sa paglapit mo sa Diyos? Nasa Ebanghelyo, unang-una, sabi ni Jesus, yung iyong mga alalahanin, ang iyong isip ay baka kung saan-saan natutuon. Sinabi niya rito eh. At mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Well, bago pa yun, huwag kayong magumol sa katakawan at paglalasing. Anong ibig sabihin? Abay, baka ang pumipigil sa atin na yung hindi lang yung alalahanin, kundi yung mga bisyo. Yun ang una. Ang unang pumipigil sa atin, sa paglapit natin sa Diyos, ilapit ang ating sarili, ay bisyo. Kung ano-ano yan, madaming bisyo yan. Kaya nga't minsan ay hindi ka makasimba dahil sa bisyo. Hindi lang yun. Hindi ka makapagdasal dahil sa bisyo. Eh, di ba? Tunay naman eh. Paglinggo. Lalo na ngayon. Bukas na. Anong bukas na? Parang alam nyo. Paglinggo. Bukas na. Ano yung bukas na? Sabungan. Sa halip na magsimba para makasalamuha si Kristo, pupunta sa sabungan. Ibang Kristo.
ang kasalamuha doon. Ang simbahan po, bukas din. At nandito, ang tunay na Kristo. Oh, anong pumipigil sa atin? Ha? Sa pagdadasal. Bisyo. Ano? Kaya nga, di ka? Aba, baka sa halip na mag-orasyon, alas 6, orasyon na. Wala pang orasyon, natoma na. Oh, di na nakapagdasal. Kaya ka hindi nakapagdasal bago matulog. Bakit? Ay, nalasing ka na, ilungangin na. Oh, at hindi na nakapagdasal. Anong pumigil sa'yo? Para ikay mapalapit kay Kristo. Bisyo. Naku, ang dami pang bisyo yan. Na huwag na nating isa-isain at baka mas lalo pang madaming magalit sa atin. Okay. Isipin, alalahanin. Minsan, kaya ka hindi mo na magawang mapalapit kay Kristo, hindi ka na makapagdasal, hindi ka na makapagsimba. Gawa ng mga pinoproblema mo, ang dami. Ay, mga isipin mo. Natutuon ang iyong pansin, sa halip na kay Kristo, ay doon sa iyong alalahanin. At ano mga alalahanin mo? Trabaho. Nag-aalala ka. Ang dami mong problema doon sa trabaho mo. May problema ka sa boss, may problema ka sa kasamahan, doon sa trabaho mismo, namang problema ka. At dahil doon nakatuon ang iyong pansin, nakalimutan mo na ang Diyos. Mga gusto mong gawin. Kaya nga, ang dami kong gustong pasalamatan eh. Kasi nitong nagbukas na tayo, at ang dami na natin programa, parang bumabalik na tayo sa normal, ang dami ng gawain sa parokya. Ay, nako, nai-stress ako. Ang dami ko tuloy isipin. No? Natutuon ang pansin ko doon. Buti na laang nandiyan kayo. No? Kasi mga iniisip ko mga gawain, programa at proyekto, nai-stress ako eh. No? Minsan nag-iisip ako. Minsan kahit ako'y nagmamaneho ako, nawawala ako sa sarili ko eh. Hindi ko alam kung nasalipa na pala ako. Tuloy naman ang aking drive. Yun pala, iba ang iniisip ko. Iniisip ko mga gawain doon sa parokya. Pero buti na lang nandiyan kayo. Ano? Buti na lang nandiyan ang mga taga-galamaya mo. Tinulungan tayo. Eh kasi, siyempre, iniisip ko, yung utang, yung pambayad. Aba, minsan bigla na lang dumadating yung tulong. Hindi tayo pinababayaan ni San Jose. Yun ang pumipigil sa atin. Kaya nga ang unang tanong, ano bang humahad lang sa iyo sa paglapit mo kay Kristo? Dapat nakatuon ang ating pansin sa Kanya. Tinatanggal natin yung mga bagay sa ating buhay na hindi naman kinakailangan. Sapagkat kung kay Kristo tayo sasandig, kay Kristo tayo sasandal, at ipauubaya natin sa Kanya lahat, pagkatapos ng ating ginagawang mga pagsisikap, sapagkat may kasabihan, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Kaya nga kung tayo ay magsisikap, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At dapat, ang sabi dito, handa tayo sa lahat ng oras. Handa. Laging handa. Ano? Parang Boy Scout. Laging handa. Naalala ko sabi ni Father Bande, ako nga daw hindi Boy Scout eh. Cub Scout. Dinali na naman ako eh. No? Kasi si Father Bandiho ay reservist. No? Taas na ranggo. Major. No? Sinasaluduhan. Minsan naka-uniforme. Sabi ko, kung ikaw ay major, ano si Father Roland?
Kasi Father Roland daw private. No? Pag private, inuutos-utusan lang ng major. No? Ay ako daw. Ay sabi nung no, mga kasama namin, Boy Scout, hindi raw. Cub Scout. No? Laging handa. No? Handa nga sa pagsunod kay Kristo. Anumang oras kanya, tawagin. Sapagkat sabi dito, hindi natin alam kung anong oras darating. Hindi natin alam kung kailan ang paghuhukom. Gayunpaman, ilapit natin ang ating sarili kay Kristo at nang sa ganon, lagi tayong handa sa kanyang pagdating. Anumang oras yun. Kaya napakaganda ng paalala sa atin sa Ebanghelyo na tayo ay maging handa. At ang mga handa, ang siyang maliligtas. Manalangin tayo sa Diyos Ama para tulungan tayong maghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating daigdig at sa ating buhay. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway huwag magkulang na paalalahanan ang mga sumasampalataya ukol sa pangangailangan sa pagiging aktibong pagbabantay at bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon na may panalangin at paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin makaligtaang malaman ang pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway magpakita ng habag sa mga dumaranas ng pagdurusa sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway madama ang mapagpagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway matagpuan si Kristo sa kanilang makalangit na paglalakbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng bagong pangarap habang aming hinihintay ng may masayang pag-asa ang pagdating ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Papuri-puri ka Diyos sa mga lumikas sa libutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikas sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maialay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan
upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na bereng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, yun mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo, ng lahat naming mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin din po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan
Kawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ituring natin at tawagin ng Diyos bilang ating Ama, buong kababaang loob. Idulog natin sa Kanya ang lahat nating mga panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayin tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito po ang kordero ng Diyos. Narito po ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayong lagi ng poong may kapal, upang laging sumayin niyo ang kanyang kapayapaan at kaligtasang magpasawalang hanggan. Amen. At nawa ay pagpalain po kayong lahat na makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.